May mga sikreto ang kasaysayan na pilit na itong binabaon sa ilalim ng lupa. Ngunit, sa bawat paglipas ng siglo, ang mga sikretong ito ay muling humihinga at nagpaparamdam. Taong 1674, sa loob ng makasaysayang Tower of London, may mga manggagawang nagwawasak ng isang lumang hagdanan sa paanan ng White Tower. Sa gitna ng alikabok at mga durog na bato, may natagpuan silang isang lumang kahon na gawa sa kahoy. Nang buksan nila ito, tumambad ang dalawang maliit na kalansay. Sila ay kalansay ng mga bata. Pero, sino nga ba ang mga batang ito? Paano sila napunta sa ilalim ng hagdanan ng isang kastilyo? Upang maunawaan ang katotohanan, kailangan nating bumalik sa taong 1483. Sa isang panahon kung saan ang korona ay nakakamit lamang sa pamamagitan ng pagdanak ng dugo ng sarili mong katugo. April 1843. Biglang namatay ang hari ng Inglaterra na si Edward IV, ang kanyang tagapagmana. Ang kanyang panganay na si Edward V, isang batang 12 taong gulang pa lamang. Dahil bata pa ang prinsipe, itinalaga ng namatay na hari ang kanyang sariling kapatid na si Richard, Duke of Gloucester, bilang Lord Protector. Ang tungkulin niya, alagaan ng bata at gabayan nito hanggang sa araw ng kanyang koronasyon. Ngunit, sa laro ng trono, ang proteksyon ay madalas na nangahulugan ng panganib. Habang naglalakbay ang batang hari patungong London para sa kanyang koronasyon, hinarang sila ng kanilang tsuy na si Richard. Naresto niya ang mga tapat na tagapayo ng bata, at ang batang hari, dinala niya ito sa isang lugar na alam ng lahat na walang sino mang nakakalabas ng buhay ng walang pahintulot. At ito ang Tower of London. Hindi nagtagal, nakuha ni Richard ang mas batang kapatid, ang 9 taong gulang na si Richard, Duke of York, kasama ng magkapatid sa loob ng tore. Noong una, ayon sa ulat ng Italyanong saksi na si Dominic Mancini, ang mga bata ay nakikitang naglalaro sa hardin ng tore, masaya at walang kamuwang-muwang. Habang papalapit ang tag-init, unti-unting nagbago ang ihip ng hangin. Noong June 22, 1483, isang kakaibang sermon ang narinig sa mga kalsada ng London. Isang pari ang nagpahayag na ang kasal ng magulang ng mga bata ay illegal. Sa isang iglap, sa ilalim ng batas, ang dalawang batang prinsipe ay tiniklarang legitimate. Wala silang karapatang maging hari. Makalipas ang ilang araw, kanilang tsuhin na umakyat sa trono bilang si Haring Richard III. At ang dalawang tunay na prinsipe, silang dalawa ay dinala sa pinakamalalim at pinakatagong silid sa loob ng Garden Tower. Dito, magsisimula ang totoong kilabot. Ayon sa mga tala ng kasaysayan, ang mga bintana ng kanilang silid ay unti-unting sinarhan. Ang kanilang mga tauhan at mga kalaro ay isa-isang tinanggal at pinalitan ng mga estranghero. Ang mga batang dati ay nakikitang naghahabulan sa bakuran, ngayon ay madalang nalang masilayan sa likod ng mga kapal na rehas na bakal. Hanggang sa sumapit ang huling bahagi ng tag-init ng taong 1483, walang nakakita sa kanila. Ang dalawang bata ay tila naglaho na parang bula sa hangin. Pero, ano nga bang nangyari sa kanila sa loob ng madilim na silid na iyon? Dahil walang opisyal na investigasyon noong panahong iyon, ang mga katotohanan ay natakpan ng mga bulong at kwento. Ang pinakatanyag na teorya na isinulat ni Sir Thomas More makalipas ang ilang dekada ay naglalaman ng mga detalye ng kapatayo sa iyong balahibo. Ayon sa kwento, noong gabi ng kanilang pagkawala, nagpadala si Haring Richard III ng mga mamatay tao. Pumasok sila sa silid habang ang dalawang bata ay mahimbing na natutulog. Walang kalaban-laban. Ang 12 taong gulang na magkapatid
ay narangan ng unan sa muka at ito ay dinadaganan. Pinanood silang magpiglas, marinig ang kanilang mahihinang daing sa ilalim ng tela hanggang sa mawalan sila ng hininga at lumamig ang kanilang mga katawan. Sinasabing ang kanilang mga labi ay binaon ng malalim sa paanan ng hagdan ng tore, eksakto sa lugar kung saan natagpuan ng mga kalansay makalipas ang 200 taon. Ngunit bilang isang dokumentaryo, kailangan nating harapin ang katotohanan. Walang nakakaalam kung ito na nga ang eksaktong nangyari. Ang tanging tiyak at hindi matatanggi ang katotohanan sa kasaysayan na ito. Pumasok sila sa tore at hindi na sila muling nakitang buhay. At ang tanong ay si Richard III ba ang may gawa? O baka naman ang sumunod na hari na si Henry VII? Nagawa niya ba ito upang masigurong walang magiging banta sa kanyang trono? At ang nakakalungkot dito, ang mga patay ay hindi na nagsasalita. Hanggang sa araw na ito, ang mga labi na natagpuan noong 1674 ay nananatiling nakalagay sa isang urn sa Westminster Abbey. Tumanggi ang royal family na ipasuri ang mga ito gamit ang modernong DNA testing. Ang misteryo ay mananatiling misteryo. Kaya naman sa tuwing sasapit ang gabi sa Tower of London, kapag ang hangin ay naging kasing lamig ng yelo at ang ulan ay humampas sa mga lumang pader, marami ang naniniwala na ang dalawang maliit na prinsipe ay naroon pa rin. Naglalakad sa mga pasilyo, hawak ang kamay ng isa't isa, naghahanap ng hustisya sa isang krimen na binura ng panahon.